Kung gusto niyo pong mabawasan ng inyong mga stress at problema sa pagnenegosyo, this video is for you. At saka antayin niyo po yung panghuling tip ko po. Yun yung the best para sa inyo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay may mahigit 10 taong kapalpakan, kamalasan at kabiguan sa pagdinegosyo. Pero bago ang lahat mga boss, kwento mo na syempre. Yun nga pala mga boss, bago ako mag-start ng kwento, ipopromote ko muna yung business namin, which is Blue Arm Computers. Okay? We supply and we distribute computer products, laptops, lahat po ng mga software like Adobe products, mga software for engineering, and then mga commercial laptops, commercial workstation, lahat po kaya naming masupply. So kung kailangan po yan sa business nyo, pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-message sa Facebook page namin or pwede kayong mag-contact sa email namin. Makikita po yan sa Facebook at saka sa website namin. Sa mga gusto ding magbenta ng mga computer products or laptops, we are open also for any dealership. So, pwede kayong mag-contact din sa amin. Okay? Alam nyo ba mga boss na meron akong supplier na pinipili talaga ako na mag-stock or mag-focus sa mga CCTV products. So yun nga, since yung focus market talaga namin is nasa laptop, so parang ayaw ko talaga siya. Ang problema kasi doon, sometimes yung mga tao ko, di nila kayang i-handle. Yung ganong klaseng sales na parang ang kulit, parang hindi rin naman sila yung right person na nakakausap sa kanya. So yun, lumabas ako sa office namin, tapos kinausap ko yung sales ng isang CCTV company. So yun, sinabi ko sa kanya, diretsahan talaga na I'm not interested with CCTV, especially if maglalagay ako ng signage or maglalagay ako ng mga stocks sa shop namin. Kasi it will tarnish our reputation, it will tarnish our branding. Yun yung pinakamalaga. Pero sinasabi ko sa kanya na open naman kami na mag-handle ng mga CCTV projects. Yun nga lang, di namin option talaga na maglagay ng mga stocks sa shop namin. Bago lang kahapon lang siya pumunta sa shop namin. So sorry ma'am, na-content kita. Kung merong nakikinig sa amin, siguro masasabi ng ibang tao na ang songit ko tapos sobrang strict. Pero guys, in reality, from the bottom of my heart, nire-respeto ko lang po yung time ng sales. Ayaw ko siyang bigyan ng false hope na baka in the future, kaya niya akong i-convert. I'm just being true with myself and to her na di talaga ako interested dyan. Kasi alam ko yung focus market ko, focus product ko. Hindi siya pwede sa akin na baliin ko yung prinsipyo ko para lang sa makabinta sila. So ito na ang biggest business mistakes that you should avoid, episode 13, dahil sa sobrang bait mo. Okay? Sa pagnenegosyo po, di talaga natin maiiwasan na marami pong lalapit sa atin, maraming mag-i-invite. Now, kung hindi mo yan ma-filter, hindi mo yan ma-evaluate kung ano yung mas importante para sa'yo, trust me guys, mauubos yung oras mo sa mga walang kwentang bagay. So, ano-ano ba yung mga aspeto sa pagnenegosyo na pwedeng tamaan nito? So, una is yung handling of employees. Guys, in running a business, isa sa pinaka masakit sa ulo, isa sa pinaka maraming stress is yung handling people. Okay? Now, if ikaw yung negosyante na sobrang bait mo, trust me guys, yung mga hinahire mo, first 3 months niyan, ang bait niyan. After ilang months ng mga yan, ang taas na ng mga sungay ng mga yan. Okay? So, in the first place, upon you hire that person, importante talaga na nilalapag mo lahat yung rules and regulations para alam nila na ito yung mga bawal, ito yung mga hindi dapat gawin when they are still working on in your company. Kasi yan yung basihan natin kung that employee is doing well on his job. Merong iba talaga na kapag napagsabihan mo, magre-resign yan. Feel nila sa sarili nila, sobrang galing na nila. So, sometimes, doon na lumalabas yung ego ng tao. Wala na tayong magagawa dyan. Kasi, in our case as employer, kailangan talaga natin yung gawin na i-correct natin yung mga mistakes. Kailangan natin i-implement yung mga rules within the organization, within the company. Now, if ayaw nilang
sundin yon, wala tayong magagawa doon. We have to go. Pangalawa guys, sa mga suppliers natin. So, hindi rin mabuti na sobrang bait ka sa mga suppliers natin. Meron tayong mga suppliers na sobrang close na natin. So, syempre, meron yan sila mga hinihingi na magpapa-order sa'yo. So, if ikaw, kung oo ka ng oo, then it will backfire sa business mo. Kasi baka ma-overstocking ka, ganun. Or meron ding mga like mga events, mga shows, mga seminars. Meron tayong mga ibang suppliers na nag-invite. So sa akin personally, I seldom join or attend events or seminars. Kasi in the first place, parang useless ako doon. Tapos pangalawa, parang hindi siya focus market namin, hindi siya focus product namin. So parang hindi siya bagay na atinan para sa akin. Okay? It doesn't mean na nag-no ako sa event na yon or sa seminar na yon, ay disrespect na yon sa kanila. Actually, kabaligtaran po yan. Nire-respeto ko po yung organization nila. Kasi kung pupunta lang ako tapos hindi naman ako interested, sayang lang yung ginastos nila syempre sa pagkain, sa venue, di ba? Mahal kaya yan. So, pangatlo, para sa mga customers natin. So, almost the same lang din na meron ding mga customers na parang too much na rin yung inihingi nila or too much yung demand nila. Kailangan din natin kailangan nating pagsabihan na hanggang dito lang kung kaya naming ibigay. Hanggang dito lang po ang kaya naming i-offer na service. Okay, so hindi na po pwedeng sobra dyan kasi labag na po yan sa aming prinsipyo. Parang ganon. Kasi sometimes, meron din tayo mga customers talaga na parang sobrang demanding talaga, di ba? Okay, pang-apat is about sa family and relatives. So, almost the same lang din. Meron tayong mga kaibigan na mag-invite sa atin na gagala. So, if hindi mo feel na sumama, pwede ka namang mag-no, di ba? Ganon din sa family mo. Minsan, meron silang hinihingi sa atin. Kunwari sa pangungutang. Kunwari, meron tayong mga relatives na nangungutang sa atin. So, yun nga, pwede kang mag-no. It's okay na mag-decline or mag-no ka. Sabihin mo lang yung totoo na ganito, wala ka pa talagang extra budget for that. So, I know na maintindihan nila yan. So, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala ako na ang salitang mabuti ay isang respeto. Respeto mo sa iyong mga tao, respeto mo sa iyong suppliers, respeto mo sa customers, respeto mo sa mga tao na kapalibot sa iyo. Nire-respeto mo yung oras nila at saka nire-respeto mo na hindi mo sila mabigyan ng false hope. Baka mali yung pagkakaintindi nila and then baka aasa sila ngayon, hindi mo naman pala kayang panindigan. So, wag mong sayangin yung pagkakataon, wag mong sayangin yung oras ng isang tao kung hindi mo naman pala kayang ibigay. Hindi po kailangan guys na sa lahat ng pagkakataon ay oo lang tayo ng oo. Pwede ka namang mag-no. Hindi mo kailangang please yung ibang tao para lang maging happy sila. Kailangan mo ring protektaan yung sarili mo. Sa pagnegosyo po mga boss, lugi ka talaga kapag sobrang bait mo. Doon lang tayo sa mabuti lang tayo. Yung pinapatupad lang natin yung tamang rules and regulations. Doon lang tayo sa sakto lang, sa tama lang. Respetuhin mo rin yung sarili mo. Respetuhin mo yung peace of mind mo. You have to set boundaries para sa mga tao mo, para sa mga suppliers mo, na hanggang dito ka lang, hanggang dito lang yung kaya mong mabigay sa kanila. So, beyond that, hindi na po pwede. Parang ganon. Kasi po, kapag ikaw ay isang negosyante na napakabait, I'm sure na aabusuhin ka lang ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kailangan talaga na doon lang tayo sa maging mabuting tao lang. Maging mabuting entrepreneur. So, yun lang po muna mga boss. Sana mag-like kayo or mag-comment kayo sa video na ito. Pwede din po kayong mag-join sa group natin, Work Smart Community. Pwede nyo po yung i-search sa Facebook group. Kita-kits tayo doon and then tulungan lang tayo na ma-improve natin yung kanya-kanyang business natin. So, yun lang po muna ngayon mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!